Ngayon ay Marso 28, Sabado, taong 2026. Ako si Lord Supuas. Narito na naman kayo sa isa na namang edisyon ng News ko, Tol. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman. Teka, yung ano. Tila tinanggap umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang niya The Hague, Netherlands, kung saan siya nakakulong dahil sa kaso Crimes Against Humanity. Sa ginanap na ika-89 na araw ng Davao na itong Sabado, Marso 28, ibinahagi ng dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez ang minsang naikwento niya na naikwento sa kanya ni Davao City Mayor Basto Duterte tungkol sa manito. Ang lahat pa ni Rodriguez, sinusubukan nilang sirain ang katatagan ng dating Pangulo. Subalit na kinamusta ni Vic Rodriguez ng attorney kay Mayor Baste ang kalagayan ng dating Pangulo, ang tugon niya, okay lang naman. Subalit syempre hindi naman okay dahil nakakulong. Dagdag pa niya, kanya lamang ang sinabi pa sa kanya ni Tatay Digong, natanggap niya ang kanyang kapalaran kung anuman ang kanyang kahantungan. Kaya lalo pa niya ina-inspire doon sa katagang binitamong iyon ni Tatay Digong. Kaya apela pa ni Rodriguez sa publiko, huwag sanang sayangin ang legasiyang iniwan ng Pilipinas ng dating Pangulo. Pinahagi ng Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na wala raw siyang naging anumang koneksyon o bakit para marating niya ang kanyang mataas na posisyon ngayon. Ay sa ina-upload na episode sa naging pamantayan sa From the Heart na mamamahayag na si DJ Chacha kay Tariela noong Biyernes, Marso 27, taong 2026, tinanong ng una ang huli kung inaasahan na raw ng PCG spokesperson mula pa noong pagkabata na malayo ang kanyang mararating. Ang question pa nga ni DJ Chacha sa spokesperson na inexpect pa niya na mula Tondo ay malayo ang mararating niya. Kumaga, bata ka pa lang, talagang ganun ka nga mag-aspire at panganap. Aniya pa ni Tariela, kailangan lang daw maging matyaga ng isang individual para sa mga pangarap nito. Para sa kanya, kailangan mo laging matyaga ang pagsisimula niya. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kabuluhan ng Pilipinas, 50 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Kinilalang binigyang parangal ng isang paaralan sa Malolos, Bulacan ang nasawi nilang mag-aaral. Sa kanilang graduation ceremony noong Biyernes, Marso 27. Nitong Marso 28, dala ang naka-frame na litrato ng grade 12 student na si Vincent Carl Soliman. Ang ina nitong si Marie Rose Soliman ang umakyat sa entablado upang hanin ang medalya at diploma mula sa otoridad ng paaralang Mercy Society Academy. Makikita rin na nagpakuha rin ng litrato si Mary Rose sa standee ni Vincent matapos ang kanilang commencement exercises. Ang nasabing standee ni Vincent ay kasama rin sa naging class picture ng kanyang mga kamag-aral. Matatandang unang naiulat ng Malolos City Police Station at Bulacan Police Provincial Office sa kanilang Facebook page noong Linggo, Marso 22, ang pagpatay kay Vincent matapos siyang masangkot sa naganap na suntukan malapit sa Kaingin Elementary School. Sa di pang mga balita, pinaliwanag ni Ana Patricia tagapagtatag ng Maginhawa Community Pantry ang viral na maling karatula community pantry. Ang viral na maling karatulang
Community Panty, na umani ng aliw sa social media. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni noon ang kwento sa likod ng naturang pagkakamali. Ayon sa kanya, ang pantry organizer, Juan ng karatula, ay isang empleyado sa Business Process Outsourcing BPO na katatapos lamang ng trabaho bandang alas 7:30 ng umaga. Sa halip daw na magpahinga, agad itong nabili ng bigas at tubig at tumulong sa pag-set up ng pantry sa paginhawa. Inanunsyo ng Miss Universe Philippines o MUPH na may isang kandidata na hindi na matutuloy pa sa pagrampa sa nasabing prestiyosong kompetisyon. Sa latest Facebook post dito noong Sabado, Marso 28, sinabi nilang paghalagahan ang organisasyon ang kakanyahan ng bawat kandidato habang pinapatili nila ang isang espasyo na positibo at may respeto. Following ang sahad ng MUPH, following concerns that we brought to our attention, the organization under careful and thorough review of the matter. The delegate was given both verbal and written guidance to help address the situation. Ang saan pa nito? Dagdag pa nito, despite these efforts, certain behaviors continue in ways that we're not aligned with standards we aim to uphold. Kaya naman napagpasyahan ng organisasyon na huwag nang patuloy pa sa petisyon ang nasabing delegado. Samantala, hindi naman pinadala ng MUPH ang nasabing delegado na tinutukoy sa pahayag. Sa ating mga balita ay ang oras mga kaibigan sa buong ng Pilipinas, alas 5:54 na ng hapon. Sa ating pang mga balita, mga ahensya ng gobyerno at iba pang mga organisasyon na nanawagan na sa mga Pinoy na makiisa sa Earth. Nananawagan ang mga ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na makiisa sa gaganaping Earth Hour mamayang alas 8:30 ng gabi, Sabado, Marso 28. Ang pananawagan ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binanggit niyang napapanahon ang pakikisa rito dahil sa kinakaharap na mga pagtataas ng produktong petrolyo at krisis ng buong mundo sa enerhiya. Ang saad ng Pangulo, this year's event provides a timely and relevant opportunity for us to reflect not only on the issue of climate change and environmental preservation, but also on the need to conserve energy and to limit fuel consumption amid the current global crisis. Aniya pa, ang Earth Hour ay nagsisilbi ring paalala na bawat gamit ng enerhiya ay may epekto sa kalikasan at lagay hindi lamang ng bansa, kung hindi pati na rin sa buong. Kaya hinihikayat ng Pangulo ang bawat sa Earth Hour na taunang pagpapatay ng ilaw at ilan pang mga kuryente sa loob ng isang oras. This simple ang panawagan pa ni PBBM, this simple act of turning off our lights for 1 hour goes on a long way. So, he invites all Filipinos to participate in this cause and be inspired by the theme. Switch on habits for Earth. May the true meaning of Earth being part of our life starting tonight. Let it guide our habits and conform our actions and inspire cooperation among our communities towards a responsible and sustainable energy use.
Ang dagdag pa ng Mundo, binanggit naman ng DENR o ang Department of Environmental and Natural Resources na sa pakikiisa sa EarthR ay makakatulong ito upang ibsan ang pressure sa paggamit ng enerhiya at kalikasan. Hindi ito kaya ng pamahalaan lamang. Sa EarthR na ito, hinihiling namin sa bawat Pilipino ang simpleng hakbang, patayin ang ilaw at tanggalin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit. Isang oras lamang, ngunit kapag sama-sama, ibig sabihin nito, mas kaunti pa ang pagkonsumo ng enerhiya, mas kaunting pasanin sa kalikasan, isang hakbang sa pagprotekta ng ating kalikasan. Saan pa ng DENR Secretary Juan Miguel T. Cuna. Binanggit din ang kalihim na sa kabila ng mga nakaarap ng problema sa kalikasan tulad ng pagtaas ng temperatura sa klima, matinding pagbabaha at patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, napapatuloy silang kumilos upang protektahan ang komunidad at matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya. Ayon naman sa Philippine Red Cross o PRC, sa nararamdamang pagtaas ng klima at negatibong epekto nito sa power ng bansa, hinihikayat nila ang bawat Pinoy na mag-iisa sa Earth bilang parte ng aktor ng magiging sa temang Switch on Habits for the Earth, Worldwide Fund for Nature, layo ng EarthR ngayong taon, susi sa pagbabago upang mapangalagaan ang mundo. Sa pamamagitan man ito ng pagpatay ng ilaw, pagbabawas ng kalat at o pag-aalaga ng mga halaman, hindi lamang taon-taon, ngunit sa araw-araw na buhay. Ay alila pa, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa consistency o regularidad at intentional na pagkilos. I will leave. Mga kaibigan, time check. Ngayon ay alas. Kaibigan, dyan na po ang isa na ng edisyon ng News Katon. O si Lozofo, kita-kita tayo sa Biyernes. Ay, mamawala rin sa ere, wala rin po sa ere ang radio sa alas 8:30 ng gabi at babalik rin 9:30 ng gabi. Sa ngalan ng SF Radio ay sa ngalan ng Shine News LGO Productions, ito ang News Katon. Mga kaibigan, susunod na ang The Talking Rec Show pagkatapos ng edisyong ito. Magandang gabi.